Mukhang mahihirapan pa ang Choco Mucho this season dahil sa kakulangan sa manlalaro. Noon pa man ay talagang sinusubok na sila dahil sa sunod-sunod na mga nai-injured. At ngayon mukhang hindi rin makakapaglaro si Wong. Makakaasa kaya ang Choco Mucho fans na maiangat nila ang kupunan hanggang sa quarterfinals sa kabila ng mga pagsubok. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Sa mga tagahanga ng Choco Mucho, ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil medyo masakit ang ganitong balita. Dahil ang Flying Titans ay mawawalan ng isa sa kanilang mga pangunahing manlalaro para sa natitirang buwan ngayong taon. At yan ay walang iba kundi ang veteranong setter na si Dina Wong na masa-sideline muna dahil sa injury niya sa tuhod. Si Wong na matagal ng bahagi ng Choco Mucho ay nilalabanan pa rin ang injury na ito sa kanyang tuhod ng halos isang taon. Pinipigilan siya nito sa paglalaro ng mas matagal na oras, kaya nagpa siya ang kupunan at coaching staff na bigyan siya ng pahinga para tuluyang gumaling. Ibinunyag ni Coach Dante Alinsunurin ang balita pagkatapos ng pagkatalo ng Choco Mucho sa Petrogas Angels sa opening night. Ipinaliwanag niya na inirekomenda ng mga doktor ng kupunan ang pahinga para matiyak ang pangmatagalang kalusugan ni Wong. Sa kawalan ni Wong, si Coach Dante Alinsunurin ay umaasa sa veteranong setter na si Jem Ferrer at sa batang alas Pilipinas na si Mars Alba para punan ang pwesto ni Wong. Bagamat panibagong pagsubok man ito, pero dito masusubukan ang katatagan at determinasyon ng isang kupunan. Pero huwag kayong mag-alala dahil next year, magiging maayos at makakabalik na ulit si Wong sa paglalaro. Talagang kinakailangan niya lang magpa-recover upang 100% itong makakagalaw dahil isang mahaba-habang bakbakan ang liga ngayon. Sa kabilang banda, isang magandang balita naman dahil magbabalik ang dating na-injured na si Des Cheng matapos gumaling mula sa ACL tear. At inaalagaan pa rin ni Kath hanggang ngayon ang kanyang problema sa pandinig. Isang maituturing na fighter talaga si Kath dahil sa kabila ng kanyang mga injury noon magpahanggang ngayon ay di pa rin ito sumusuko at makikita pa rin ang kanyang husay sa laro. Bagamat bumalik na si Cici Rondina at ang team captain nilang si Madi Madayag ay naglaro sa Japan V-League, hindi pa rin maiiwasan na nagkukulang talaga sila sa manlalaro, lalo na ngayon na mas pinahaba na ang liga. Kaya kinakailangan nila ng mas maraming players dahil mas makakatulong ito sa kupunan. Kaya ibang mga fans umaasa na kunin sana nila ang mga bigating players na umalis sa kanilang mga kupunan, katulad na lamang ni Ea Laure o ni Risa Sato. Bagamat magiging mahirap man ang season na ito para sa Flying Titans nang wala ang isa sa kanilang key players na si Dina Wong. Ngunit determinado silang maglaro para makapasok pa rin sa inaasam-asam na finals. Pero gayon pa man, sana'y makuha ni Wong ang pahinga na kailangan niya at bumalik sa court ng mas malakas kaysa dati. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Paano sa'yo to if you're watching? Shout po to. Thank you, Bor. Sakang alaman. Magpadami ka pa!